Bing bong, bing 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 bong, bing 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 bong. Bing bong, bing bing bong, bing bong, bing bing bong, bing bing. Isa sa pinakasikat na napapaderang lungsod o tinatawag sa Ingles na Wall City ang Intramuros, isa sa may pinakalumang distrito sa Maynila. Ito ay tinatag noong 1571 ni Miguel Lopez de Legazpi. Isa siyang Espanyol na manlulupig. Ang Intramuros ay dinasenyo upang maging isang lungsod na protektado ng mga pader na bato. Ito ay nagsilbing lungsod bilang sentro ng politika, ekonomiya at relihiyon ng kolonya ng Espanya, na naglalaman ng mga gusali ng gobyerno, simbahan at tirahan ng mga alta ng Espanya. Nagdusa ng malubhang pinsala ang Intramuros noong ikalawang digmaang pandaigdig, lalo na sa panahon ng labanan sa Maynila. Malubhang binomba ang lungsod ng mga Persa ng alyado na humantong sa pagkawasak ng marami sa mga kasaysayang ekstruktura nito. Matapos ang digmaan ay ginawa ang mga pagsisikap upang muling itayo at mapanatili ang Intramuros. Ngayon, ang distrito ay isang sikat na destinasyon ng turista na nag-aalok sa mga bisita ng isang sulyap sa nakaraan ng kolonyal na Pilipinas. Ang Intramuros ngayon ay nag-aalok ng isang matatag na timplan ng kasaysayan, kultura at pamana. Maaaring tuklasin ng mga turista ang sinuunang mga pader nito, humanga sa makasaysayang gusali nito at matuto tungkol sa mayamang nakaraan ng kolonyal na Pilipinas. Ating tuklasin ang mga natatanging kagandahan na taglay ng iba't ibang bahagi ng istruktura sa Intramuros sa pamamagitan ng mga natatanging mamamayan na ibabahagi ang kaalaman na kanilang tinataglay patungo sa ating isipan. Ang Fort Santiago ay isa sa pinakamatandang kuta sa Maynila. Itinayo ng mga Kastila noong 1571 mula sa dati ng estruktura ng troso at lupa na itinayo ni Raja Sulaiman sa katutubong pamayanan na itinatawag na Maynila. Nabatid ng mga mananakop na ang lila ng lupa kung saan dumadaloy ang Ilog Pasig patungo sa luok ng Maynila ay isang napaka-estatihikong lokasyon. Ang kuta ay nawasak noong 1574 sa panahon ng pag-atake ng mga Tsino na pinangunahan ni Limang Ho. Ang kuta ng bato ay tinayo sa pagitan ng 1589 at naayos at pinalawig matapos masira ng lindol noong 1645. Ginamit ng mga Persang Espanyol, Briton, Amerikano at Hapon ang kuta bilang punong himpilan at bilang bilangguan para sa mga lalaki, babae at sundalo. Matapos ang pagkawasak nito sa labanan ng Maynila noong 1945, ginamit ang kuta ng mga Amerikano. Ang Transportation Corps bilang isang imbakan hanggang sa ito ay naipasa sa pamamahalaan ng Pilipinas noong 1946. Noong 1950, ang Fort Santiago ay diniklarang dambana ng kalayaan at nagsimula ang panunumbalik noong sumunod na taon. Ngayon, ito ay nakatayo bilang isang alaala sa mga biktima ng ikalawang digmaang pandaigdig at sa mga sakripisyo ng mga Pilipino na kanilang paghahanad ng kalayaan. Ang Baluarte de San Diego ay isang basyon sa Intramuros sa Maynila. Ito ay tinayo noong huling bahagi ng ika-16 na siglo bilang bahagi ng depensang lungsod noong panahon ng kolonyalismong Kastila. Idinisenyo ito ng paring Jesuita na si Antonio Sedeño bilang isang bilog na kuta na tinawag na Fort Nuestra Señora de Guia noong 1586. Sa paglipas ng panahon, isinama ito sa pader ng Intramuros at ginawang basyon. Maraming beses itong nasira dahil sa lindol at muling itinayo. Matapos ang matinding pinsala noong ikalawang digmaang pandaigdig, naibalik ito noong huling bahagi ng ika-20 siglo at ngayon na isang kilalang pook pangkasaysayan. Ang mga hardin nito ay kilala sa kagandahan at kapayapaan, ay popular na lugar para sa mga kultura at sosyal na aktibidad. Ang Baluarte ay isang mahalagang monumento na sumasalamin sa
agrikultural, militar noong panahong iyon at nagpapaalala ng kolonyal na nakaraan ng Maynila. Noong Enero 24, taong 1571, sa kapistahan ni San Juan Bautista, itinatag ng Conquistador na Espanyol na si Miguel Lopez de Legazpi ang lungsod ng Maynila. Noong Mayo 19, taong 1571, siya ay unang kumuha ng pagmamayari sa Maynila, ang katutubong pamayanan ni Raha Matanda at Rana Sulaiman, at matibay na itinatag at hindi pa nagagalaw na lupain. Ang makasaysayang araw ay nagkataon ng kapistahan ni Santa Potencia at bilang paggalang sa kanya, siya ay ginawang patrona ng bagong teritorya. Binigyan diin ni Legazpi bilang isang conquistador ang kanyang papel sa pamamagitan ng pagdala ng Espanyol na espada at krus at naglaan ng isang bahagi ng lupa para sa simbahan ng bagong pamayanan sa ilalim ng pangangalaga ng La Purísima Immaculada Concepcion. Ang Inang Maria na walang kapintasan ang namahala sa reliyosong gawain ng Maynila. Hanggang sa ito ay naging parokya at ang Maynila ay naging isang diocese. Ito ay isang simpleng estruktura na gawa sa nipa at kawayan, mga materyales na madaling makuha noong mga panahong iyon. Sa loob ng Plaza San Luis, isang cultural commercial complex sa Intramuros ay isang kapansing-pansing buhay na nagdadala sa ating pabalik sa nakaraan upang maranasan ang buhay domestiko na isang prinsipalya noong 1800 taon. Ang Casa Manila o Bahay ng Maynila ay isang buhay na museo na nagpapakita ng pamumuhay ng mayayamang pamilyang Pilipino noong huling bahagi ng panahon ng kolonyal ng Espanya. Ang harapan ng Casa Manila ay ginaya sa isang bahay na minsang nakatayo sa Kali ng Goberneros sa distrito ng Chino ng Binondo noong taong 1850. Pinapakita sa museo ng Casa Manila ang marangyang interior na may impluwensyang Europeo. Ang bahay ay pinapasok sa pamamagitan ng sagwan, ang malawak na daanan na may bato na nasa ilalim ng bahay na humahantong. Makikita dito ang mga parte ng bahay tulad ng entresuelo, despacho, kaila, sala, oratorio, kwarto principal, komedor, kusina, banyo at azotea. Ang Intramuros ay kilala bilang isa sa may pinakamatandang distrito sa Maynila na malaki ang naiambag sa kasaysayan ng Pilipinas na dapat pahalagahan ng henerasyon ngayon at sa susunod pa. Malaki ang naiambag ng Intramuros sa kasaysayan ng Pilipinas hindi lang sa historikal, kundi sa kultura at arkitektural din. Ang Intramuros ay nagsisilbing konkretong ebidensya na mahahalagang pangyayari sa Pilipinas gaya ng pananakop ng Kastila, Rebolusyong Pilipino at ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Intramuros ay isa sa nagpapanatili ng paglaganap at pagbuti ng turismo sa ating mahal na bansang Pilipinas. Isa ang Intramuros sa mga lugar na laging tinatangkilik ng mga mamayang Pilipino at maging ang mga banyagang pumaparito sa ating bansa dahil sa taglay nitong ganda at importansya sa napakaraming kategorya. Sa simpleng pag-ingat at pagmamahal na ating ibinibigay sa mga lugar na nagsisipulo ng mahalagang kasaysayan. At atin nang nalibot at tutuklasan ng iba't ibang bahagi ng Intramuros na may iba't ibang kagandahang taglay na talaga namang may pagmamalaki sa mga banyaga. At bago matapos ang pagbabahagi na kaalaman na ito, ay alam niyo ba ang linya na nagrepresenta sa turismo ng Pilipinas? Sa pamamagitan ng representasyon na ito ay unti-unting nagbibigyang aksyon ng linyang Love the Philippines na nagbibigay ng maraming kahulugan sa kasaysayan ng ating Pilipinas. Mabuhay at ating mahalin ang bansang Pilipinas. Ako si Alden J. Cabula, nag-uulat.